Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ating itutuloy ang series na God's Generous Provision. So, God is generous to those who seek Him. So, ang Panginoon ay mapagbigay. Kumbaga, lalo siyang, natutuwa. Sabihin natin na natutuwa ang Panginoon sa mga taong lumalapit sa Kanya, sa mga taong naghahanap sa Kanya. So, sa ating pag-aaralan ngayon ay Psalms chapter 34 verse 10 ang sabi rito, "The young lion suffers want and hunger, but those who seek the Lord lack no good thing." So, yung mga taong, yung mga taong nagsisik kay Lord o yung mga taong humahanap kay Lord, hindi sila nagkukulang, hindi sila nawawalan or kinukulang sa mga magagandang bagay. So, punta tayo sa unang katuruan ng sabi rito, God is a generous Father. So, sinasabi rito na ang ating Panginoon na isang mapagbigay na Ama, mapagbigay na magulang. So, kumbaga, walang ipagkakait sa atin ng Panginoon na kagaya ng isang tatay na alam naman natin na syempre kapag ang tatay, kapag ang magulang, kumbaga wala lahat ibibigay, lahat ng makakaya niyang ibigay sa anak niya ay ibibigay niya. So kumbaga wala siyang ipapagdamot, something ganon, na sinasabi dito na ano pa kaya yung Panginoon natin? Ano pa kayang klaseng magulang or ama yung Panginoon natin, di ba? So sinasabi rito na yung ating Panginoong Diyos ay siya ay mapagbigay na bilang ama natin. Sa ikalawang teaching, ang sabi rito, God does not withhold any good things. So yun nga, gaya na sabi ko, ang Panginoon natin ay walang pinagdadamot na bagay na ikakabuti natin. Walang bagay na mabuti na ipagdadamot sa atin. So yun nga, tulad ng nakaraan, ibinigay na nga sa atin ng Panginoon yung anak niya mismo eh. So ano pa yung ipagdadamot niya? Ano pa yung hindi niya ibibigay sa atin? Kung yung napakahalaga na sa kanya na anak niya ay ibinigay na sa atin. So kumbaga lahat ng natatanggap natin, lahat ng nakukuha natin ngayon, lahat ng dinaranas natin ngayon, yan ay dahil sa pagiging mapagbigay ng Panginoon. Pero kumbaga isipin natin na marahil may mga tao na naiisip nila na kulang yung binibigay ng Panginoon or maliit yung binibigay ng Panginoon. Ibig sabihin lang na yun is hindi pa kasi tayo handa. Hindi pa tayo handa sa mga malalaking bagay na alam ng Diyos na kapag binigay sa atin agad yun, mapapahamak lang tayo. It's either sa salapi, mga ari-arian, pera, ganun-ganun. Kumbaga, God does not withhold any good things. So, hindi tayo pinagdadamutan ng Diyos. Never magiging madamot ang Panginoon sa atin. So, sa ikatlong teaching, ang sabi nito, God wants His children to seek Him. So, yun nga, gusto ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya. Gusto ng Panginoon na hanapin natin siya, na dumulong tayo sa Kanya, lumapit tayo sa Kanya, natutuwa ang Panginoon na yan. So, kumbaga, parang magulang lang natin na, syempre nga naman, kumbaga, yung mga magulang natin, natutuwa sila kapag yung anak nila ay lumalapit sa kanila humihingi ng mga advice, ng tulong kapag may problema. Ganon din ang Panginoon. Gusto ng Panginoong Diyos na lumapit tayo sa Kanya. Gusto ng Panginoon na isumbong natin sa Kanya lahat ng mga problema natin and sasagutin Kanya. Hindi, kumbaga, sasagot ang Panginoon sa iyo. Sa unang application po na tayo, paano nga ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Sabi rito, trust that God is generous. So, pagkatiwalaan natin, magtiwala tayo na ang Panginoon ay mapagbigay, na ang Panginoon ay ibibigay yung mga bagay na para sa atin.
yung mga bagay na kailangan natin, yung kumbaga yung mga bagay na sapat sa atin. So, kailangan natin pagkatiwalaan iyon na wag tayong magduda sa kanya na, "Lord, bakit ganito lang binigay mo sa akin? Lord, bakit kulang 'tong binigay mo, maliit lang," gano'n, gano'n. So, ibig sabihin lang na yun ay yun lang talaga, yun talaga yung nararapat sa atin, yun lang yung kaya nating hawakan or i-handle sa mga panahon na yun, Sa ikalawang application ang sabi rito, do not ask beyond God God's will. So yun nga, lahat ng sobra masama. So kaya wag na tayong humiling ng sobra sa Panginoon kasi nga yun nga, lahat ng beyond or kumbaga lahat ng sobra ay dadalhin tayo niyan sa kasamaan, eh. Marahil kaya tayo binigyan ng ganito ng Panginoon or sabihin natin na maliit lang, maunti, gano'n, gano'n. Kasi ibig sabihin yun lang yung kaya nating hawakan. Yun lang yung nakakabuti or makakabuti para sa atin, Sa ikatlong application na sabi nito, seek God, not wealth. So yun nga, hindi kayamanan, hindi pera ang hinahanap dito sa mundo. Ang hinahanap dito sa mundo ay ang Panginoon. So, kumbaga, baliktad yun, eh. Kumbaga, seek God, hanapin mo muna ang Panginoon bago dumating sa'yo yung magagandang bagay. It's either pera, yaman, o anuman. Kumbaga, unahin mo, i-prioritize mong hanapin ang Panginoong Diyos. And mapapansin mo kusa nang pupunta sa'yo or kusa nang darating sa'yo yung mga magagandang bagay. So yun lamang po, napakarami ko natutunan sa araw na ito. Glory to God.